Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, February 3, 2026. So, nag-bounce yung index natin, no? Okay, so galing. Nag-bounce nga dahil yung global market natin sa mga metals at saka sa gold prices umakyat ulit siya. Ayan. So, nagsiso yung mga mining stocks. Ewan natin kung reversal yan o baka technical bounce lang dahil dun sa from the past 3 days na trading, nag-drop yung metal products natin na more than 20%. So ngayon, medyo malakas yung yung bounce ng individual na mga stocks natin, lalo na yung mga mining stocks. Pero hindi siya nag-recover sa level na nagkaroon siya ng malaking drop last time. So ang ginawa niya, nag-retest siya dun sa mga gap downs ng ating mga mining stocks. Pero anyway, okay pa rin, di ba? Kahit pa paano. So nag-close yung index natin, 6,401. Pag tinitingnan ko, parang gusto mag-breakout na ngayon sa 6,500 nitong si index natin. So nag-bounce tayo 1.67%. Okay? So medyo maganda. Meron tayong 245.45 million net foreign buy, and then karamihan ng mga gumalaw nga is yung mga mineros natin. Pero marami din sa big cap syempre. Kasi kagaya ni na Ali, nag-bounce ng 3% si SMPH, 4% yata siya, ayan, PLDT 2%, tapos si BDO 2%, di ba? Laglag yung mga banks natin kahapon. Okay? Hopefully, good sign. Medyo malapit na mag-breakout ulit yung index dahil sa lakas ng reversal natin. So, global markets, bumabawi na yung USD natin. Maganda yung galaw. So, mga futures is okay din siya. Europe, silipin natin, hindi ko tanda yung galawan. At saka dito sa bandang Asia. Pero yung crypto, ayan, katitingin ko lang ng cryptos, may na pa rin po si Bitcoin natin, nasa 78K pa rin siya. Ayan, napadagdag tuloy ako ng hawak ko na si Sol, pero nasa 102, 103 lang yung yung galawan niya, masyadong malayo siya kumpara sa 126 nung nag-start ako na bumili sa kanya. Ayan, so laglag din yung mga alaga natin sa cryptos. Okay? So ito yung mga trending natin. So Mark Ventures, yun ang una sa listahan natin, nag-up siya ng 15%. So meron siyang 838K net foreign sale. Tapos si Oldie, nag-bounce. Kat yung mga Billiard Stocks, nag-bounce din. Nag-up siya ng 8.57%. Meron siyang 40.9K net foreign sale. Tapos si APX bounce, 8.26%, 19.36 million. Net foreign sale. Tapos si OGP up din siya ng 8.16%. And then meron siyang 18.52 million net foreign buy. LC, nag-up ng 4.4%. At saka si Ayala Land, yung mga mining, rather properties, nag-up din siya ng 3.81%. Alam ko si SMPH umakit din. So, pero ito, net foreign sale ng 14.64 million. Okay? So, yun po yung ating mga pag-usapan. Disclaimer sa mga bago sa channel natin, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pa kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka lagi sa reviews natin. Join ka sa trading group. So, andito yung ibang mga kasama natin. So, ayan, medyo may na pa rin yung reviews natin. Hopefully, mas maganda na ngayon kasi nag-bounce ulit yung index. So, company reviews, mga sample trades natin, nandito din. Basic indicators, technical analysis, sakit kilala muna natin. Fundamentals, risk management, kaya medyo mabagal tayo magsalita. PSE, stock market studies naman. Okay? So sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Fluffy Trader Crypto ko to. Ewan ko, nanonood ka pa, pero kung nanonood ka, puro English yung version natin yan. So may po review ulit tayo na isa about trading ulit. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader, or dito sa Facebook page, Bodega Peak, yung mga articles natin sa local markets, Twitter. Yan, hindi ko nakita yung mga bagong, naghanap pa kasi ako ng mga bagong news eh. So meron ng statement si Mr. Villar, basahin natin yan. Ano ba itong mga lumalabas sa akin? Okay. So mga feeds. So punta tayo dito sa mga balita. Dito muna tayo sa summary ng
index kasi meron na nilabas si Philippine Stocks Exchange. So net foreign buy tayo, 236.4 million. Net foreign buy, so meron tayong verde. Pagdating sa mining and oil, so nag-up siya ng 4.62%. Pero kahapon, laki ng drop, di ba? Nasa 13%. So nag-bounce property, malakas din, 2.98%. Pero overall, malakas talaga siya. Ayan. So nag-up ng 1.67%. So with regards sa net foreign buy, siguro more or less, mga 4.5 billion pa rin yung foreigner sa market natin. Kaya potential breakout siya index. So ito yung mga movers. So makita mo mga properties nga. SMPH, nag-up 4.27%. A-REITs, 4.03%. URC, 3.93%. Ali, 3.81%. ACN, 3.09%. And then BMC, 2.83%. Okay? So maraming maganda. Namula lang si Emperador, 1.65%. At saka si Pure Gold, 1.11%. So may video dito si Ma'am April Tan. Philippine Tycoon, Manny Villar says, I have never engaged in illegal practice designed to defraud customer and investor or unduly benefit myself or the companies I own. Okay? So lumalaban na si Mr. Manny Villar. Kaya nag-bounce yung ngayong maalaga. Ito yung mga most active stocks. So ang lakas ni AJ ngayon nag-breakout 7.5%. So hindi mo alam, may babalik din talaga, no? APX 8%, SMPH 4%, Ali 3.81%. Ayan. So ito yung mga movers ng markets. Okay? So dito naman si Mark Ventures, umakit po siya ng 15% kasi meron siyang around 13% na dividends. Ayan. So nagkaroon siya ng special dividends. Mark Ventures, 0.13. Ayan. So alam ko 13%. So DMCI power budget, 2.4 billion for off-grid expansion. Financial turmoil in Jakarta and rise of global port powerhouse in Manila. BLC said the complaint filed by SEC against Villar is now undergoing evaluation. Okay, laban yan. Alternergy Holdings through its unit Solana Solar announced that it has started commercial operations of 28 megawatt Balsik solar power plant. Si Alter. Okay? So ayan, nag-bounce nga yung mga metals. SEC, SUS, Villar Land for market manipulation, BPI, okay, maganda yung earnings. Declaration of cash dividends, Mark at saka si ASEN. So nag-jump ng 5% yung ating mga metals. Share buyback pa rin, SMPH, BRN, MEG at saka si OPM, DPI, earnings rise 14.9%. Fruit Holdings extended its share buyback by another year to February 3, 2027. Okay, malakas yung metals. BLC to respond on SEC complaint. BPI, magaling earnings. And US market nag-bounce. Okay? So, ngayon parang okay din yung galawan ng US market natin. Okay po. So, patalastas ulit yung ating Patreon channel. Yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, punta tayo dito sa index. Parang gusto mong breakout ni nararamdaman ko sa galawan natin ngayon okay, nawala na yung pessimism natin kasi nagbalikan yung mga mining stocks. And then, net foreign buy tayo. So, 245 million. 1.67, tsaka 6.4K ulit. So, pabalik ulit tayo dito. Hopefully, dire-diretso yan. Ayan, para gumanda ulit yung galawan ng mga blue chips natin. Hindi pa rin nakaka-recover yung yung pinaka-MACD formation natin. Okay? So, ito yung mga winners ng market, ECP, walang volume. Mark Ventures, ayan, dividends nga. 16% pala. Ayan. So, baka pwede pa ito bukas, no? Si Mark, si DHI, Dominion Holdings, tindi rin na ito. Pinipitik. So, 10.74%, APX, up 8.26%, OGP 8.16%, AGI 7.5%. Bigla ng bounce to Tapos si DNL natin, 5.19%.
FNI, 4.97, walang volume. LC, 4.4. Ito, CSM, PH, 4%. URC, 3.9. Nag-breakout. Ali, 3.81. So, dami reversal, PX, 3.59. Maynilad, nag-breakout. 3.24%. IMI, 3%. At saka si ASEN. So, may dividends daw. Share buyback. Tama ba? 3.09%. Okay? So, sa losers natin, konti lang yata eh. Si BLCN, pero wala namang volume. So, 8.85%. Si Lode, 5.7%. So, hindi na nakabawi si Lode, no? Baka ganyan ulit, oh. Tapos, spike ulit. Tapos, si Home, 3.57%. X, walang volume. BLL, minus 3%. Mahina pa rin pala yung ibang bilyar stocks natin. Okay, so balik tayo dito. Silip tayo sa global market. So parang maganda naman yung US natin mamaya. So S&P Futures 0.11, Nasdaq 0.38, tapos si Dow Futures negative 0.05%. So okay, kagabi Europe sa medyo mix. Hindi, Asian stocks mix. Pero mas marami yung yung verde po, yung galawan. Okay? So Bitcoin, pabagsak na naman yung mga chart ng alaga natin dito. So Bitcoin, 78K. Ethereum, 2.2K. Si Sol, 102. Si Dodge, 0.11 na lang. Okay? So yun po yung galawan. So balik tayo dito and quick review sa trending stocks. Okay, so na natin si Mark Ventures. Hindi natin yung timingan to Ang ex-date is February 13, malapit na. So 10 days. Kaya po siya nag-spike. Pero 16% to eh. O baka meron pa siyang igagalaw kasi na-close siya 0.92, meron siya 15% na gain. So hindi pa siya eksakto. Tapos 838K na net foreign sell. So sumabay yung good optimism sa mga return ng gold. Tignan natin si gold price natin. Kasi umakyat siya, ayan. So natuloy yung Dow G kahapon. Kagabi kasi mapula pa to eh. So ngayon medyo nagre-recover na siya. Okay, malakas siya no kasi MA20 yung niya eh, yung bounce area niya. Okay, hopefully meron pa para sa mga mining stocks natin. So yung pinaka next na resistance, tignan natin kung i-push siya for the week until dito sa piso. Kasi parang diyan naman papunta yung pinaka-trend ng niya, ng price action. Breakout na nga ito eh. Ayan, breakout na siya. Doon sa pinaka-previous trend ng price action. Okay? So, congrats sa mga nakabili at hindi na shake out kahapon. Kasi lahat nag-drop kahapon, di ba? So, marami nag-profit taking sa mga stocks po natin. Okay? So, dividends, yung catalyst. Next, si Aldi. Ayan, babawi daw, lalaban daw si Mr. Villar doon sa paratang ng SEC. So nag-bounce siya dito sa support na around 0.0318 which is good naman. Ayan. So kahit papano pero mahina pa rin syempre. So nag-close tayo 0.038. So resistance natin yung gap dito sa MA 100. So 8.75 closing price. And then meron siyang 40K net foreign sell. So, medyo mahirap yata ito. Meron siyang gap na kailangan i-close. Next, EPX. So, bakit nag-bounce yung yung global prices natin? Okay. Bakit natakot naman ang mga nakaraan? So, nagkaroon siya ng retest sa resistance area. So, ilagay ko na lang dito sa may gap. Hopefully, maabot tayo for the week. Malapit sa galawan ng MA20 natin. Okay? Overall picture, syempre uptrend. Ayan. May trend pala siya dito, no? Malaki. Ayan. So, nag-bounce siya, malapit dito sa support area. Tingnan natin kung abot ulit yan sa 16 pesos. Basta yung global prices natin is umakyat din po siya. Okay? So, nasa bear side pa rin siya. Pero malakas yung galaw today. Nag-close siya 13.1, 8.56% up and 19.36 million net foreign sell. Okay, next, OGP.
Okay. So, close the gap. Ito, malakas si GP. Nag-close the gap siya. Yung iba, nag-resist yung gap. So, ito yung trading range natin. Pero yung pinaka-main trend, pasok naman, no? Ayan, pasok din siya. Okay, hindi natin kung mabutas yan for the coming few days. So, nagre-recover yung RSI. Pero mahina yung itsura ng MACD formation natin sa kanya. Okay? Yun. Pindot natin. So, nag-close tayo 35.8, 8.16%, 18.52 million net foreign buy. So, dapat talaga malakas yung loob mo din, no? Na sumalo sa malalakas na drop. Kasi lahat nag-drop eh. So, kale-lecture natin kapon, di ba sabi natin? Pag marami kang hawak na, mining, delikado. Ayan. Pero kung nag-bounce naman, okay. Yung galaw natin. Okay. So, nag-bounce siya dito sa MA100. So, tingnan natin kung makalampas dito sa mga gaps natin. Actually, titingnan ko dati dito sa kanya sa 0.26 pero parang hirap si LC natin. So, ang pinaka-best case scenario, close the gap tayo dito sa malapit sa 0.2084. Okay? So, basta maganda yung global price. So, 0.19, 4.4% up, and 0 yung net foreign buy. And then lastly, so, himala, properties umakyat. Ayan. So, tignan natin kung makalusot tayo dito kasi hindi naman siya lower low, no? Sakto lang ng bounce dito sa may support area. Lower low ng konti. Okay. So, nag-sideways tuloy yung itsura ng index ng Ali. So, tignan natin for the coming few days kung ma-break yung RSI 50 and kung mag-okay din yung MACD niya. Kasi pababa pa rin naman siya eh. So, 21.8 closing price, up 3.81% and mahina, 14.64 million net foreign set. Okay, so yun lang muna yung review, bounce day. So, hindi lang puro negative, at least bounce naman yung index natin. Tingnan ulit natin bukas. So, bago tayo close, please don't forget to subscribe. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Tapos sa crypto ko to, follow mo na lang. Okay? Tapos sa social media, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. Sali ka lang po sa group natin. Okay? Sa kapital lang muna po. So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.